So pahiya ka dito, Claire Castro. Ang masakit dito, nasa harapan mo hindi ka man lang nakapag-rebat. Pinamukha sa'yo yung katangahan mo kahapon na sinabi mo na nasagot na ng DSWD. Grabe naman itong ginawa ni Eden Santos, our favorite reporter, Net25 girl, kay Yusek Claire Castro. Pasimpleng pinahiya, pasimpleng pinagmukhang tanga, pasimpleng pinakain lahat ng ginawa niya nung nakaraang press briefing. Ang masama, nasa harapan niya si Claire Castro. At walang nagawa si Claire Castro kundi lunukin na lang yung kahihiyang tinanggap niya. Okay, para mabuo natin yung kwento, balikan muna natin yung kahapon. Ito kasi yung nangyari. Okay, play. Santos Net 25. Good morning po, Yusek. Sa last sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang SONA. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Keyword natin, food security. Ang sagot ni Claire Castro, ito. Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. So si ASEC Irene ay taga DSWD. Tandaan na, food security, DSWD. May follow-up ang ating favorite reporter. Pero nasa na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng pamahalaan ng Marcos administration, pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa? Inulit niya kasi walang sagot na nakuha. Kasi nga, hindi naman DSWD ang dapat sasagot sa food security. Kita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD. Nagagampanan po yan at nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarambon lamang ay maganda po naman ang naging resulta. At mas maganda po kung muli natin maisasalang ang ating ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po Sabi niya, binigyan na ng pagkakataon para maitanong ang food security. Sa DSWD ASEC, sa department sa ibang departamento, sa DSWD. Ngayon, dito naman, sa sumunod na araw, ngayong araw, ano ba ngayon? April 15. So, April 14 yung kahapon. So, ilatag lang natin ha. Nagtanong ang ating favorite reporter tungkol sa food security. Binara ni Claire Castro. Sabi niya, ay teka, nandito yung DSWD kanina. Sana nagtanong ka. Ngayon, ito na ang nangyari. Play natin to ha. Makinig ng mabuti. Sunog si Castro. po para sa katanungan, para sa food security. Para sa katanungan sa food security. Sino yung nandyan? Makakasama natin si NFA Administrator Larry Lacson. Ay, taga NFA pala dapat yung sumasagot? Or taga, Department of Agriculture pala yung sasagot dapat? Hindi pala DSWD? Doon pa lang tapos na sana. Pero wait, eto yung kanyang ginawa. At dito ako kinilig. At dito mapapakanta si Claire Castro ng Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Sana hindi na lang kita nakilala, Eden. Ano ka ba? O eto. Good morning, sir. Good morning po, Yusek Claire, and good morning sa ating Malacanang Press Corps. The National Food Authority is happy to announce ng ating pong buffer stock
kasalukuyan ay nasa 358,000 metric tons. O kung susumahin natin sa sako ng bigas, ito po ay Tsagahin lang natin ha, para meron tayong basis ha. katumbas ng 7.16 million bags of katumbas na bigas. Ang ibig pong sabihin niyan, kung ito po ay maglalast ng 9.36 days, kaya pong pakainin ng buong Pilipinas ng mahigit 9 na araw. Pagdating naman po sa ating mga consumers, mababang presyo ng bigas, ang National Food Authority po ay mayroong programa together with the Department of Agriculture and the FTI, and with the cooperation of our LGUs, meron tayong tinatawag na 30 pesos per kilo na bigas sa merkado sa mga participating LGUs. And at the same time, patuloy yung ating P29 o yung 20 pesos na bigas para sa ating mga vulnerable sectors. So may 20 pesos na bigas na pala, pero selected lang, no? Okay. Sa ating mga magsasaka naman, alam naman natin, panahon ng anihan, marami ang nagbebenta sa National Food Authority. So sa first quarter of the year, ending March 31, nakaprocure na po tayo ng 2.2 million Maganda. bags of palay. Katumbas po yan ng 2.6 billion pesos na po ang nabili natin para mula sa ating mga magsasaka. At patuloy pa po tayong namimili hanggang sa kasalukuyan. Isa pong programa na pinatutupad natin at kasalukuyan nating in-improve ay yun pong fast lane for our small farmers. Dati po 50 bags lamang ang po pwede pababa. Ngayon itinaas natin to 70 bags pababa para mas ma-accommodate pa natin yung maraming magsasaka na gustong magbenta sa National Food Authority. Yun lamang po. Maraming salamat. Questions Okay, here we go. for Administrator Eto na. Lacson. Eden Santos, Net 25. Administrator, good morning po. Doon po sa nabanggit ninyo na meron tayong supply ng pagkain para sa 9.36 days. Ano po? Can we safely say na ito pong supply ng pagkain na ito ay masasabi na ang Marcos administration po ay on track para dun sa kanilang ini-aim na food security ng Pilipinas? Anong napansin ninyo? Yung tanong niya dito, pareho yung tanong niya kay Claire Castro. Na ang sinagot ni Claire Castro ay dapat nagtanong ka sa DSWD. Nandito kanina bisita tayo eh. Bakit inuulit mo dyan, Eden? Sa DSWD ka daw magtanong, sabi ni Yusek. Kita nyo? Nakita nyo na? Loko din tong talagang to eh. Loko ka talaga eh. Talagang nananadya ka yata eh. Pero eto yung mas malala. Hintayin ninyo, pasagutin natin sa administrator ha. Magpa-follow up si Eden. Okay. Kung ang bigas ang ating pag-uusapan, ako masasabi ko na we are on track. In fact, in less than a year, from one day to last buffer stock, ngayon po ay 9.36 na. So we are on track and we are continuously increasing our buffer stock for rice. Alam naman natin ang bigas ang pangunahing gauge for food security. And for this year, dahil nabago na nga yung RTL, we will increase our buffer stock up to 15 days. So from 9.36, i-hit natin yung 15 days hanggat meron po tayong pambili ng palay sa mga magsasaka. Di ba yun sana yung sagot? Nung kahapon na tanong niya. Pero ang sabi ni Claire Castro, nasagot na yan ng DSWD. Nailatag na yan. Pero yung DSWD, ano ba yung sinabi niya doon tungkol sa 4Ps, AX, walang gutom kitchen, at etc. So tama lang na magtanong noong kahapon si Eden kay Castro about food security. Ang binalik naman niya, katangahan, magtanong ka sa DSWD. Ay, hindi pala DSWD dapat ang tinatanong. Kaya tinatanong ka, pahiyang-pahiya ka. Ito yung follow-up question. Kasi po yung issue ng food security ay lead agency is Department of Agriculture. Tama po. Yung usapin ng food security, ang lead agency niya ay
Department of Agriculture. Sampal kay Castro. Hindi pala DSWD, Claire Castro. Ha? Hindi pala. Pinagsasampal ka dito ni Ida, no? Pinamukha sa'yo yung katangahan mo kahapon na sinabi mo na nasagot na ng DSWD. Ang tanong ngayon dito, ang lead agency, yung Department of Agriculture po ba? Pagdating sa food security, di po ba? Ano sagot? Po ba? Tama po yan. At hindi po ang Department Tama po yan. At may hirit pa. of Social Welfare and Development. Ang primary mandate po ni Department of Agriculture is palakasin ang sektor ng agrikultura for food security. Ang galing! So, in-emphasize niya. Ang ano po, ang lead agency po ay Department of Agriculture. Hindi po DSWD. Di po ba? Tama, tama. Sabi niya, tama. So, pahiya ka dito, Claire Castro. Ang masakit dito, nasa harapan mo, hindi ka man lang nakapag-rebut. Ulitin nga natin. Sa mga magsasaka. O kasi po yung issue ng food security ay lead agency is Department of Agriculture. Tama po ba? Tama po yan. At hindi po ang Department of Social Welfare and Development. Ang primary mandate po ni Department of Agriculture is palakasin ang sektor ng agrikultura for food security. Bakit ka pa nakita? Bakit ba nakilala? Gusto niyong balikan natin yung ano? Ito, balikan natin. Ipamukha natin kay Claire Castro. Oh. Oh. Good morning po, Yusek. Sa last sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang SONA. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Sinagot nun niya daw about sa food security. Wala siyang sinagot sa food security. Ano ka ba? Ang lead agency, DA. Yung kausap na kanina dito, administrator ng NFA under ng DA. So, pantanga ka, Claire Castro. Nakakadiri. Yaks. Gagawin mong tanga yung reporter na nasagot na yan ng DSWD. O dito ngayon, sinupalpal ka. Ipinamukha sa'yo. Tinanong mismo sa taga-NFA administrator. Hindi po ba ang lead agency ay ang Department of Agriculture patungkol sa food security? Tama po. So hindi pala DSWD. Bakit ka pa nakita? Basag.